Yes, hello mga palangga. So, pag-usapan natin itong GSIS investment na kung saan yung pondo ng mga kawani ng gobyerno, okay, katulad ng teacher, mga sundalo, ay gustong lustayin or ilagay sa alanganin nitong pamunuan ng GSIS. So alam naman ninyo mga palangga yung ating mga government employees, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, katulad nga ng mga sundalo, 'di ba? Talagang ito yung mga perang pinaghirapan ninyo. Mga perang pinaghirapan at ngayon nakalagay sa ang tawag dito, yung sa alanganin, okay, ang inyong pera. At ito, ngayon, mga kababayan, ay dapat natutukan ng gobyernong bangag. Pero paano niya tututukan yan? Kung ang gobyernong bangag ay sangkot din dito. Dahil itong few days ago ay binalita na 1 billion yung inilagay ng GSIS sa online gambling. Okay, doon sa DigiPlus, DigiPlus Interactive. I believe pinopromote yan ni Vice Caballo, 'di ba? Dahil ayon dito sa report na binili yung shares sa price na 65 pesos, 'di ba? So, ngayon, nung time na yon, 'di ba, binili ng 65 pesos. But dahil bumagsak yung bawat share, 65 pesos per share, and now is 13 pesos na lang. So, ibig sabihin, mga palangga, lugi na naman ang mga pensioners. Okay? Yung mga nagtrabaho, nagpakahirap dito sa pagserbisyo sa gobyerno ay nakabinbin ang kanilang nakabinbin or nakasalalay yung kanilang mga pension. Kasi hindi lang ito basta-bastang barya-barya lang, di ba? We're talking billions, mga kababayan. At ito ay mga pension ng mga kawani ng gobyerno, katulad nga ng, sabi ko nga, teacher, sundalo, police, at yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya syempre kapag nabawasan yung pondo natin, pondo ninyo, ay talagang mayroong impact yan. May tama yan sa inyo. Meron niyang epekto. Kaya talagang dapat nating bantayan ang pera ninyo. Bakit kamo? Kasi pwedeng mabawasan yung monthly pension nyo, palangga. Kapag wala ng pondo itong GSIS, pwedeng mahirapan kayo, imbis na, di ba may mga benefits kayo na pwede kayo mag-loan, medical coverage. So kapag wala ng pondo, dahil nga bumagsak at ininvest ng hindi dapat or illegal na pag-invest dito sa gambling na to or online gambling na ito, pasugalan na ayaw itigil ng bangag, ayaw i-ban itong mga online gambling na ito na nakakasira sa inyo lahat, sa mga involved dito, o mga estudyante, mga kabataan, talagang kawawa kayo dito. Not only pensioners, kayo dyan. Okay? Kayo dyan na mga Pilipino na nasa, worldwide. Kasi kapag naubos na yung pondo na yan, dahil nga palugi or hindi natin alam, sinadya talaga yan para kunyari lugi, tapos nanakawin, yan, maraming ganyan na sistema sa gobyerno ni Bangag. So kung from 65 per share ng binili, at now 13 pesos na lang, talagang nakakakabayan para sa inyong mga pensionado o yung mga makakatanggap na benepisyo, mga tumatanggap na benepisyo, kasi ako nawala ng pondo yan, luging-lugi kayo. Saan kayo ugot ng pondo? Pero syempre, nagpakitang gilas itong si Erwin Tulfo or si Erich Sylvester, di ba? At itong si Ontiveros na pinag-uusapan yan, di ba? Kaya talagang sabi dito ni Erich Sylvester o ni Erwin Tulfo, ayan, kailangan yan, imbestigahan natin. Di ba? Dapat kasuhan itong si John Wick, yung GSIS president, John Wick Veloso.
Dahil pinabayaan at syempre dapat tingnan natin to dahil may katiwalian, sabi ni Tulfo dyan o sabi ni Erich Sylvester. Ngayon, sinabi pa niya na ano daw na walang due diligence, itong investment na pinasok nitong GSIS na to, at sinabi niya syempre na nakakompromise yung pondo. Kasi sinabi ko kanina, totoo naman. Okay? Totoo naman sinabi ni Erich Sylvester, right? Pero ang tanong ko sa inyo mga palangga, paano tayo maniniwala dito kay Erich Sylvester na wala naman siyang moral ascendancy? Bakit kamo? Unang-una, kaya nga siya Erich Sylvester dahil meron siyang record o meron siyang kaso na identity theft. Diba? At kaya nga natin yan na, kaya nga hindi siya na confirm sa Commission on Appointments nung siya ay DSWD Secretary appointee ni Bangag dahil dyan sa issue na yan. So paano natin pagpapatiwalaan yan, itong si Erich Sylvester na ito, na totoo yung kanyang pakikipaglaban niya sa pondo ng GSIS. Dahil siya mismo magnanakaw ng identity dito sa Amerika. At ito ay isang malupit na krimen na ginawa niya na hindi pa siya na mananagot. Pero, yun na nga, hindi siya na kumpirma noong 2022 sa Commission on Appointment dahil sa kasong ito. Kung yung record niya, di ba? Doon sa pangdaraya, lahat, pandaraya ng kanyang pasapo, ng kanyang identity, birth certificate, o pagbili ng identity, di ba? Diniscuss natin yan sa inyo. O, paano natin siya magkakatiwala na totoo yung ano niya o itong mga imbestigan niya dyan sa GSIS? So talagang dapat siyang pagdudahan dahil hindi siya totoo kahit kailanman. Ginagamit nila itong mga eksena na to, syempre, kauupo lang, di ba? Sa pagiging senador na hindi dinisqualified ni Garcia, pakitang gilas na kunyari anti-corruption. Pero meron niyang issue na, di ba, nilabas ko lang sa inyo na sa kanyang salin ay mayroong discrepancy at may issue siya na bumili sila ng bahay dito sa Amerika sa kanyang jowers ng cash na kung hindi ako nagkakamali, kung tama yung pagka-remember ko ng ating numbers of figures, 1.8 million US dollar na binili ni Erwin Tulfo na cash dito sa Porter Ranch. Remember that? At pinangalan sa kanyang asawa ba niyan o dati niyang asawa, na ang trabaho ay CNA. Okay? Pinaliwanag ko na dati sa yun sa expose ko na, CNA is like a caregiver na kahit nga mga nurses dito, wala yatang 1.8 million pesos na no, not million. 1.8 million US dollars. So, ang question ko dito, although syempre, bida-bidaan ito si Erich Sylvester na wow, concern siya dito sa mga pensioners, pera ng pensioners, baka ito ay dorobohin itong si John Wick na ito na general manager ng GSIS. So, yan ay isang questionable. Diba? Kaya ito, dagdag pa natin itong si Virus, diba? Isa din siya sa maingay sa issue na ito na talagang dapat kailangan imbestigahan, ipatupad natin ang accountability and transparency. Naglabas siya ng mga balita na hindi daw registered sa SEC yung company na pinag-investan itong GSIS na ito, yung DG Plus na nga na sinasabi niya na ito ay malinaw na may anomalya o kapabayaan itong or hindi nag-due diligence itong GSIS na ito bago ilagay ang pera, i-invest o ibili ng shares sa DG Plus na which is luging-lugi na ngayon. Paano natin magkakatiwalaan si Virus na maliban sa laging may kodigo sa Senate, nas meron siyang anino, di ba, na mukhang tilapia, na meron daw na, meron silang, what do you call that, parang gadget na kung saan, parang two-way radio, pero hindi radio, through that, parang earring something, na naririnig ni Virus, yung sinasabi ni Tilapia, I don't know kung abogado ba si Tilapia, kumbaga kino-quote siya
dinidiktahan siya kung ano sasabihin during sa podium or meron mga Senate yung speech na or whatever, 'di ba? Diyan sa Senado. So may dumidikta sa kanya. So ngayon, paano natin pagtitiwalaan ito dahil yun nga, mandorobo, hindi marunong mag-speech. Kung walang kodigo, huling-huli na nakaraang Senate deliberation, 'di ba? Na pinipilit niya na mayroong history noong desisyon ng Supreme Court na unanimous decision, 'di ba? Nung time ng hearing na yon, ay deliberation na yon, na-booking sa ni Marcoleta na hindi niya alam na ipinipilit niya na nagkaroon na raw ng unanimous decision in the past. 'Di ba? Na may mga kaso, kaya dapat ay ang ibig sabihin, antayin ang Korte Suprema na magdesisyon sa motion for reconsideration nitong mga tambaloslos dyan sa lower house o sa House of Representatives. Kaya dapat ay ituloy itong pag-impeach kay Inday Sara. Nahuli ni Marcoleta na nagbabasa lamang siya sa kanyang cellphone. At nung tinanong, ano ba yung unanimous decision na yan? Was it en banc decision or division decision? Hindi niya mapailiwanag. So, ang punto de vista, paano natin pagkakatiwalaan itong si Virus na kunyari concerned dito sa pondo ng GSIS at concern sa mga pensioners na saan may isang alias rin na umamin na binayaran siya para magsalita laban kay Pangulong Duterte at kay Pastor Quiboloy. Diba? Paano ito pagkakawalaan itong dalawang Judas Barabas na ito? Pareho may bahid. Paano natin masisigurado na sila ay para sa taong bayan na gusto nila magkaroon ng GSIS investigation? No. Ano to? Wala lang, drama-drama lang yan. Politika lang yan, mga kababayan. Nagsanib sa pa yung dalawang Judas. Dalawang sinungaling. Sabi ko nga, hypocrite. Hipokrito at hipokrita. Ang ingay-ingay nila ngayon. Anong gagawin natin dyan sa dalawang yan? Ang papanawagan natin si Marcos Bangag Jr. Dapat tanggalin yung hinayupak na yan. Kasi kung seryoso ang Bangag administration na ito, kontra dito sa pagnanakaw, mga katiwalian ng nangyayari sa gobyerno, hindi naman sila kontra dahil sila nga mismo nanakaw. Pero kung totoo si Bangag na nilalabanan niya itong corruption, particular dito sa GSIS ito, dapat magkaroon siya magtalaga siya ng independent fact-finding body. Hindi yung mga senador, kasi yung epal-epal lang yan mga yan, di ba? Yung eksperto dito sa finance. COA o mga taga-COA. Di ba? Yung mga Commission on Audit, bakit bida-bidaan na naman to sila? Lagi na lang ganon. O i-suspend muna. Di ba? Preventive suspension itong si, John Wick Veloso na to. O wala. Di ba? Talagang ngiwi na yung mga hayop sa kanilang si Bangag, sa kanyang mga kasinungalingan. Panagutin lahat ng sangkot. Ano ginagawa ng COA? Anong kadyatahan ito? Wala to mga kababayan. Puro lang pasikat. Kawawa kayo mga GSIS member. Pinaglalaroan ninyong pondo, pinaglalaroan kayo ng bangag. Diba? Pinagloloko kayo kasi ayaw niyong kumilos. Napalitan ng inyong Adictus Benedictus na presidente. Inipon nyo to mga government employees, ang pera ninyo. Tapos basta-basta na lang, kung gusto, hindi naman mag-i-invest yan. Ang GSIS kung walang bas-bas ng bangag na yan. Kaya huwag na tayo magpapaniwala dito. Hindi yan mag-i-invest si John Wick kung siya ay hindi binasbasa ng bangag na administrasyon. Right? Kaya huwag yung tigilan itong mga hinayupak na to. Well, I don't know. Dapat nyo nang patalsikin yung bangag nyong administrasyon. Dapat siya kasuhan ng impeachment. Dahil siya lahat ang punot dulo nito para lapastanganin ang inyong mga pondo, pagnakaw,
pang-kidnap, lahat na paulit-ulit na lang si Maharlika. But I hope gumising na kayo.